Okay, mag-aaral po tayo sa salita ng Panginoon. Balikan po natin ang ating pag-aaral. Tayo po sa pag-aaral pa rin ng tema po natin at hindi pa po tayo tapos. At kung napansin po natin, lagi ng scripture reading natin sa Ephesians chapter 6 pa rin po tayo. At medyo pumunta po tayo sa kabilang side na naglilingkod na si Pablo at ang bilin ni Apostol Pablo kay Timothy. So sorry po. Kasi naglilingkod na po si Timothy. So tingnan po natin, ang Iglesia ng Diyos sa buhay, ito po ay isang kataga na salita na binabanggit natin, sila po ay kawal. Ang Iglesia ng Diyos sa buhay ay, Lord, help me Lord. Kawal. Okay. Kawal po tayo. Nilitulad po tayo sa kawal kasi tayo lumalaban pa sa mundong ito. Pagka tayo hindi na po buhay, patay na po tayo, nasa piling tayo ng Panginoon, hindi na po tayo kawal. Amen. Tayo po ay anak ng Diyos na buhay. Wala nang kamatayan. Amen po ba? Dito, kaya tayo dito, lumalaban tayo, kawal tayo eh. So may mga tinuro sa atin patungkol sa kawal. At nung nakaraan, may tinuro sa atin yung sa narrative teaching po natin ay yung athlete. Malalaro. Pero ngayon, maiba po tayo. Alipin tagapaglingkod sa iglesia, sila po yung mabubuting kawal ni Kristo. Sabi niyo po, mabuting kawal ni Kristo. Mabuting kawal, hindi po siya yung pasaway na kawal. Amen. Kaya meron, dati, pasaway tayo, pero unti-unti nababago. Hindi po ba? Hindi pa naman tayo perfecto. Kaya nga, salita ng Panginoon ang siya magtutuwid sa atin. Ayon po sa Ephesians chapter 6, verse 11, ito po yung key verse na dapat nating laging babalik-balikan sapagkat ito'y napakalaking impact sa Kristiyano para maging mabuting kawal. At bilang isang mabuting kawal, na maging pwedeng manlalaro, na in-example, at pwedeng nagtatrabaho, magbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So, yun po, may kalaban po tayo, kaya ito'y labanan. Po ba? Okay. In 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 26, di po natin babasahin, dadaanan lang po natin yung mga bawat pag-aaral natin every Sunday. Verse 1 to 13, inuulit ko po, ito po'y aral tungkol, hinati ko po siya sa dalawang cluster, ito'y pag-aaral para malaman natin ang katatagan. At doon po sa bandang 14 to 26, ito po yung mga tagubilin para tayo umayos ang ating paglilingkod. Para kung ano kung anong katayo, ano yung ating gagawin, at higit at kung paano natin i-actual sa verse 4:26. Hindi po natin babasahin lahat po, kapatid. Okay. Una, ang tanong natin nakaraan, katatagan paano makakamit? Una, magpalakas sa biyayang na kay Kristo, verse 1. Saan yun? Sa mga aral at doktrina na pinagtibay. Di po ba? Pangalawa, magtiis ng kahirapan. Pangatlo, hindi umaayon sa kalakalan ng mundong ito. Naalala niyo po. At kaya po tayo nag-example si Apostol Pablo kay Timothy na sinulatan niya habang siya nakakulong. Ito po yung sulat na sinasabi niya, gaya niya rin kasi natin, hindi lang tayo sundalo na mabuting kawal, tayo ay manlalarong nakikipaglaban. Na tayo, ang hinahangad natin, yung pagkatagumpay, gaya ng kinata natin kanina, di ba? Ang Panginoon ng ating gantimpala. Di po ba? Amen. Kahit nahihirapan tayo sa paglilingkod, parang inaawat tayo, napipigilan tayo dahil sa pagsubok, di ba? Pero hindi man kita mahigitan, pero gagawin ko ang aking makakaya para ikay paglingkuran. Naalala niyo kanta kanina, kaya ako kanina, sabi ko, wow, gusto ko talaga ipaawit yan eh. Ang pala, kasama pala sa ano yan, sa line-up. Sabi ko, anak, salamat anak. Dahil gusto ko talaga ipaawit yan. Pagkatapos itong anong to, yun na pala yung line-up nila. Purihin ang Panginoon sa buhay po ninyo. Okay, ipinapakita dito kung paano tayo maglingkod. At sumunod po, yung, di ba may putong? Ang tunay na putong si Jesus Christ di ba? Yun yung atin talagang di ba, nagmumutulin ako ng takbo, makamtam ko lang gatimpala ng dakilang pagtawag sa akin ng Panginoon, pinag-aaral natin yan. Sino yung nag-aabot? Si Jesus Christ, yung mukhaan niyang iaabot sa kanya, yung gantimpala. Amen. So tuloy po natin at doon na po tayo sa verse 6, anak, doon sa teaching natin ngayon. Sa verse 6, na napakagandang narrative teaching, bakit isinama ito ni Apostle Paul doon sa kanyang example o illustration.
ang kawal, ang mabuting kawal ni Kristo, ang illustration niya ng una ay manlalaro. Pangalawa, ito po, ang magsasaka na nagpapagal ay kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Makinig kayo mabuti. Ang magsasaka, ano ang ibig sabihin ng magsasaka? Sa bundok naman. Sa bundok. Ang magsasaka po, ito'y speak about work. Ito'y pumapatungkol sa trabaho. Alam niyo po ba, pag tayo mga iglesia ng Diyos na buhay, tayo ay nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon. Kaya nahir, amen. Iba-ibang ministry, pero nagtatrabaho tayo sa Panginoon. Inalintulad ito sa magsasaka. Noong nakaraan, inalintulad sa manlalaro, parang nagpipigil sa sarili, hinahampas ng sarili, para magtagumpay siya. Dahil ang hirap kalaban ng sarili para magtagumpay, di ba? Kaya kailangan labanan. Kaya sabi ni Apostle Paul, kailangan kong supilin na aking sarili, di ba? Manlalaro kasi yun eh. Pero ito, may pinapakita na paano magtrabaho ang iglesia ng Diyos na buhay. Bakit? Ang context ito, mabuting kawal ni Jesus Christ. Pero bakit isinama itong magsasaka? First thing, unang-una sa lahat, in Genesis, sinabi po sa 2 verse 15, chapter 3 verse 23 or 2:23 yata po yun, sinasabi ang unang job sa mundo ay farming. Hello? Bakit napakahalaga nito? Bakit kumuha si Apostle Paul na ganun-ganun lang ba na example? Kasi ito yung pinakamahalagang bahagi ng buhay. Kung wala kang trabaho, ano ikabubuhay mo? Work is life. Hello? Bakit kaya ito inilagay ni Apostle Paul? Alam niyo po ba, ang ministry ay buhay? Malalaman niyo bandang huli kung gaano kasidhi ang ibig sabihin ng aking ipinapangaral sa inyo, sa inyong harap, o sa susunod na Sunday. O pwedeng ganon. Okay, mahalaga po ito sapagkat ito'y may katunayan sa ating pagiging isang tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Ngayon, puntahan po natin, note po natin sa isip natin, magsasaka. Tayo daw, pwede tayong sabihin na magsasaka tayo, inalintulad tayo, sinasalarawan tayo sa magsasaka. At ito'y sinasabi nito, nagpapagal. Notice this nagpapagal. Sabi niyo po, nagpapagal. Ibig sabihin, nagpakahirap ka. Pag sinabing nagtatrabaho ka, alangan naman nagtrabaho ka ng tambay. Sumasahod ang tambay. May sahod ba tambay? Sa Kristiyano, walang tambay. Kasi iglesia ng Diyos na buhay ka. Kaya nahir, amen. Siguro sa susunod, ituturo ko sa inyo, marami pa tayong pag-aaralan. I-specify natin kung ano ang mga ministry talaga. Kasi ang ministry, isang ano lang po yan, pero marami nakakabit sa kanya. May main ministry na po pwede may tumulong sa kanya. Sa ministry yon. Siguro pag-aaralan natin yan, di po pa alam kung kailan, baka sa isang taon. Kasi dapat natin maintindihan kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Maaring supportive ka lang eh. Hello? O maaaring nasa iyo ang main ministry na nakahawak. Hello? Makinig kayo mabuti, kailangan natin dito, una, magtrabaho. Pag ikay iglesia ng Diyos na buhay, dahil ikay kawal, at ikay manlalaro, na in-example na ito, pangalawa example, magkasaka ka, ibig sabihin, nagtatrabaho ka. Nagpapagal, o kailangan nagpapagal. Ay kailangan, sabihin niyo po kailangan. Ibig sabihin, hindi imposible na makatanggap ng bahagi ng lupa, ng bunga. Hello? Pag ikay nagpagal, wala bang bunga? Natatanggapin? Kung balikan po natin ng ating context, Ephesians chapter 6 verse 8, yamang na pag-alaman natin kung ano ang ating ginawa, ay siya rin tatanggapin natin sa Panginoon. Amen po ba? So pag nagtrabaho ka, meron kang upa. Hello? Yung boss mo, bibigyan ka ng upa. Pero ngayon, sa context nito, si Apostle Paul, sinasabi niya, tayo'y trabahador na. Tandaan mo to, Timothy, tayo ay magsasaka. Gaya na magsasaka, ikaw, parang sinasabi ni Apostle Paul, ako nagsaka ako, ikaw din ay nagsasaka. Sinasabi niya ito kay Timothy. Sabi niya, hindi po pwedeng hindi ka magpagal.
Hindi po pwedeng hindi ka rin tumanggap ng bunga. Kanino tayo tatanggap ng bunga? Sa Diyos na pinaglilingkuran natin, sa ating Panginoong Jesucristo nagsugo sa atin. Amen. Sige po. Baka kasi, ang isip natin, gusto natin tumanggap ng bunga, wala naman tayong pagpapagal. Wala naman tayong ginawa. Hello? Hindi mo ibinigay kahit buhay mo o sarili mo o konting bagay nasa sayo na merong ministry ka. Amin po ba? Ngayon, tingnan po natin, basa po tayo kapatid. Puntahan po natin yung magsasaka dahil magsasaka po yan at ito'y tumutukoy sa trabaho o hanap buhay. At ito, yung isang salita na iiwan ko sa inyo, makinig kayo mabuti. Siguro basa muna tayo. 1 Corinthians chapter 9 verse 10. Okay. Maganda po ito. 1 Corinthians chapter 9 verse 10. Tingnan natin. O sinabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ay ito'y isinulat. Ano kaya ito? Sapagkat ang magsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa. Trusting. Kaya ka nagsasaka kasi alam mo may tatanggapin ka. Hello. Kaya ka nagtatrabaho, alam mo meron kang pag-asang tumanggap sa may-ari. At tayo naglilingkod bilang Iglesia ng Diyos ng Buhay, kaya tayo naglilingkod dahil merong reward na pinag-aralan natin na tatanggapin natin. 5 po yun, di po ba? Maaring mayroon tayo isa doon, di ba? Sinasabi ko nakaraan. At alam natin yon, may pag-asa tayo. At ang gumigiik ay sa pag-asa na makabahagi. Yun ang tatrabaho. Pag sinabing gumigiik, di ba, pastor, nagtatrabaho, naghanap buhay. Di ba? Ibig sabihin, nagpupursige ang gawin ang iyong trabaho, siguradong may bahagi. May portion tayong tatanggapin doon sa boss natin. Kaya nga sa ating context, ang sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 9, yamang kayo, alipin man o malaya, walang pinagkaiba tayo sa Panginoon. Lahat tayo iisa sa paningin ng Panginoon. Wala siyang tinatangi. Ang gusto niya lamang sa lahat ng Kristiyano o Iglesia ng Diyos na buhay, magtrabaho sa kanyang ubasan. Isang salita, iiwanan ko po. Mind, sabi di ba ng mundo, mind your own ano daw? Ano daw yun? Business. Pero sa akin, mind your own job that God given you. Dapat doon tayo nakatuon sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi naman siya yung magbibigay sa atin eh. Yung kasama mo eh. Ang magbibigay sa iyo ay ang Panginoon. Kaya pagbutihin natin para makatanggap tayo at makabahagi tayo sa Panginoon. Amen. Kaya itong salitang ito na dapat ang magsasaka, may pag-asa ka na may kakamtin tayo. At tayong mga gumigik, nagtatrabaho talaga sa ubasan ng Panginoon, sigurado po tayong makakabahagi. Hindi po imposible. Kasi may kanya-kanyang job na ibinigay sa atin ng Panginoon or ministry. Yun ang pag-ukulan mo ng pansin. Doon ka tumingin. Kasi pag tumingin ka sa iba, mapapalpak ka. At kung aagawan mo ang iba, mapapalpak ka kasi hindi pinagagawa sa iyo yun eh. Naalala niyo po yung sinabi nung nakaraan, makipaglaban na may matuwid na pakikipagbaka. Hello? Ano yun? Huwag mong agawin yung hindi sa iyo. Kasi sa'yo ito eh. Dito gawin mo. Kung ikaw ginawa sa ganitong ministry, gawin mo. Huwag mong pakialaman yung iba. Kasi hindi magiging mabuti. Sabi niyo po, Paul yun. Offensive ka. Sasawayin tayo ng Panginoon. Wag anak. Kasi hindi ka lalago pag ganyan ang tingin mo sa kapwa mo Kristiyano. Kasi bakit? Iglesia tayo ng Diyos na buhay. Gusto ng Panginoon, maayos ang takbo natin. Maayos ang paglilingkod natin. Kaya nahir, amen. At dito, sa pangalawang verse, John chapter 4, kasi gantimpala eh. Puro tayo bahagi o tatanggap kasi ayon sa text na binasa natin kanina, sa verse 6, ay yung nagpagal, di magsasaka, na nagpapagal ay makakabahagi, makatatanggap ng bunga ng kanyang pinagpagalan. O ngayon, ang sabi niya po rito sa John chapter 4:36, ang umaani, makinig kayo mabuti, ang umaani ay tumatanggap ng upa.
Di ba pagka nagpahanap buhay ka, si Brother Fred may kinuwento sa akin nung nakaraan naglilinis sila nung labanusan ni Deacon Joel. Ang hirap pala, sabi niya. Pero may upa. Ngayon ako, nagranasan ko, nagbunot ako ng labanos Sininang tita, di ba ninang? Nagbubunot ng labanos, may bayad po yun, di pa pwede walang bayad. Dito, pag umani, sigurado tatanggap ka ng upa. Hello? At sabi niya dito, at nagtitipon ng bunga saan? Ito po, makinig kayo mabuti, si Jesus Christ sabi dito, ngayon kung ikay umaani na mga alagad ko, makinig kayo mabuti, alam nyo ba, yung mga pinangaralan natin, ako nagpakahirap dyan Pero sinama ko lang kayong mga alagad Ako mamamatay para sa kanila, hindi naman kayo Pero kasama kayong aani. Pero sabi niya, kasama kayo. At iniipon ang bunga sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, upang magasik, upang ang naghasik at ang umani ay magagalak kapwa. Hindi sinasabi sa kapwa. Magagalak pareho. Yun ang ibig sabihin niyan. Both parties, sila ay mag-i-enjoy sa ani. Hello? Merong great joy na tatanggapin. Makinig kayo mabuti. Pag ikaw ba, makinig kayo, mahalaga po ito Halimbawa, ikaw ay boss. At alimbawa, merong kang tagapaglingkod na alipin. Pag dahil sa kanyang ginawa, lalong gumanda yung takbo ng business mo. Hindi ba't siya may bonus? Hello? Hello? Dahil nagalak ang may-ari, ikaw na boss, nagalak ka, kailangan magalak din yung nagpagal. Hello? How much more si Lord? How much more yung ating Panginoon na matuwid? Mas matuwid siya. Hindi mo siya matatawaran pag nagkaloob. Hello? Kaya dito, nagagalak kapwa. Sino? Yung nagtrabaho at yung nagpatrabaho. Makinig kayo mabuti. Si Jesus Christ, kinuha niya tayo bilang maging kawal. At ngayon, nag-illustration po tayo. Pag yung ba tagumpay ng Panginoon, isinama ka na niya, hindi ba't parang pag nagtagumpay ka, nagagalak din siya? Tutulungan ka niya dun ngayon, dahil sa work, makinig kayo mabuti sa ministry, alam niyo po ba, pag nakatingin tayo sa verse 1, nakatingin tayo sa biyayang na kay Kristo, sa verse 1, hindi ba tayo tutulungan ng Panginoon? Magpagal man tayo, pero siya ang nagpagal naman talaga nun. Amen. Mahalaga po ito, bakit sinabing kapwa? Ibig sabihin, parehas ang Panginoon at tayo sa kagalakan na meron. Dahil tayo ay nagtrabaho sa Kanya, umaani tayo. Amen. Context niya sa pangangaral ni Jesus Christ. Kasakasama yung mga alagad niya. Pero ang Panginoon ang pumunta lang naman dyan Dumating lang yung mga alagad Pagdating ng mga alagad ang dami na palang kumilala sa Panginoon. Kasi lumarga sila Di ba? Umalis sila Kaya nandun ang Panginoon, nag-iisa naglilingkod. Pero isinama sila para umani. Pero ang tawag po dito, kung tinawag ka ng Panginoon, kayo magkasama ng Panginoon, kung masayang-masaya siya, sasaya ka din. Magagalak ka rin ng lubos. Mahalaga po yun. Operation, puntahan po natin yung operational na ginagawa sa pagsasaka. Ano lang po to, iset po natin yung ating mind. Ito lang na po napili ko. Ito lang naman yung mga salita na aking natutunan sa pag-aaral patong. Kasi hindi po ako agriculture Pero ito lang sa abot na aking makakaya ang nakita ko. Una, pag ikay magsasaka, ano nakalagay dyan? Magsasarvey ka ng lupa, di ba? Di ba? Sabi niyo po, survey. Pupunta mo yung lugar. Alangan naman, magtatanim ka ng palay, itatanim mo sa mabato. Di ba? Ang hirap araruhin nun Di ba? Kailangan, titignan mo yung lupa. Kailangan, alamin mo ang kondisyon ng lupa. Baka naman yan walang taba. Di ba? Pero sa ngayon, may mga pamamaraan na na mas maganda pang lalagyan pa ng pataba para na-improve man yung technology natin. Pero sa panahon nila, siguro, ako nakikita ko dahil hindi masyadong laspag ang lupa, kaya ito'y kailangan taniman. Ano yung bago? Hello? Kailangan pumunta tayo sa mga bago.
Di ba? Survey po ito. Pangalawa, pang-araro. Ang kailangan natin equipments, pang-araro. Kasi pag bato po yun, ang hirap ng araro. Kahit 10 kalabaw pa yung ilagay mo dyan na nakasingkaw, para hilahin niya, hindi po mabubungkal po yan. Kung yan puro boulder. Di po ba? Wasting your time yan. Pag-waste ng time po yan. At pangatlo ay ang patubig. Pag magsasaka ka, kailangan mo ng tubig para sa pananim. Ano lang po ito, kaisipan ko lang po ito at ito ay po pwedeng i-apply. Sa panghuli, yung paglinis, di ba pag naararo mo na, may mga damo pa yan, lilinisin mo, di ba? Preparation po yan na operation eh. Pine-prepare mo o paghahanda. Ito yung mga sumusunod na paghahanda natin, ginagawa. Nung talagang ating mga farmers. Pero hindi ko pa po alam ang iba. So, sunod po natin, bakit ko po binanggit po yan? Kasi po, nakapokus na yan sa paghahanda. Hello? Kaya nga, pinag-aral natin nakaraan, yung hindi nakikiayon, lagay mo na anak. Hindi nakikiayon sa kalakaran ng mundong ito, napakahalagang bahagi po niyan. Bakit sa mga naunang verses ginamit po yan? Ang mga kawal ni Hesukristo ay hindi nakikiayon sa sanlibutan ito para siya ay kalugdan na nagtala sa kanya. Naalala nyo? Naalala nyo yung text na yun? Yun po yung sinasabi po dyan. Pero dito, bakit? Gusto kong lagyan ito ng verse eh. In Proverbs chapter 12 verse 11 to 12. Kasi ito, patungkol na ito, kasi nung nakaraan, patungkol sa manlalaro. Kasi ito, patungkol na sa kaya nalagyan ko ng verse sa nagtatrabaho na magsasaka. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Blessing po yun. Ibig sabihin, may pakinabang siya. Makinig kayo ha. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang. Ngayon, makinig kayo mabuti. Sinabi ko na mag-survey ng lupa, pag-araro, kailangan ko. Patubig, kailangan ko. O yung paglilinis, alisin ko yan. Siguro, wag na nating sundin. Dahil ito mindset natin. O salita ng Panginoon, ito na. Huwag na natin baguhin yan sa sinasabi ng mundo. Kasi bakit? Tayo magbubukit na, tayo nagtatrabaho sa Panginoon, eto po yan, na sinasabi niyan, dapat hindi tayo sumusunod sa mga taong walang kabuluhan. Alam niyo po ba sinasabing walang kabuluhan dito? Yung mga unbeliever, yung mga walang unawa sa salita ng Panginoon. Hello? Kaya wag tayong makikiayon sa kanila. Magugulangtang na lang tayo, isang araw, wala na tayo sa ministeryo. Bakit? Napunta tayo sa kanilang kaisipan na mali. Verse 12. Puntahan po natin. Ninanasa na masama ang lambat ng mga masamang tao. O kita mo, sila. Pinagnanasaan nila yung mga bagay na hindi sa kanila. Para samsamin nila. Kasi mga liko buhay niyan eh. Ngunit ang ugat na matuwid ay nagbubunga. Tayong iglesia ng Diyos na buhay ay matuwid. Hello? Tayo ay nagbubunga. Hello? At tayo ay mabunga. Siguro hindi pa ganun karami ang bunga, pero unti-unting nagbubunga yung pagpapagal ng Panginoon sa atin. At yung ating mga gawa, yun na yung epektong bunga na ginawa ni Jesus Christ. Amen. Nagagawa lang natin dito dahil sa Panginoon na unang nagbigay sa atin ng buto na hindi nasisira. Iyon po yung sinimulan sa atin. Ngayon, hindi imposibleng tayo magbunga kasi matuwid po tayo. Pag sinabing ugat, hindi mauuga, pinagmulan. May pinagmulan po ito. Si David, makinig kayo mabuti, ang kataga sa kanya sa Old Testament, siya yung sanga, si Jesus Christ ay sanga nagmula sa lahi ni David, di po ba? Ngayon, bakit kaya ginamit po yon? Iyon ay tumutungkol lamang sa linya ng lahi. Hello? Pero tayo mga lingkod ng Diyos, ang lahi natin nagmula sa langit, galing sa Diyos. Siya yung ama natin, merong anak si Jesus Christ, at may banal na Espiritu meron tayo. Kaya sigurado magbubunga tayo. Kaya ang ano sa atin, huwag tayong umayon.
sa takbo o kalakaran ng mundong ito. Kaya mahalaga po yung mga naunang verses. Kasi sa illustration, inunahan niya muna ng mga foundation, kaya mag-illustrate si Apostle Paul. Sumunod, eto na po yung mga points na pag-aaral natin. 5 po ito. Ang magsasaka ay dapat, una, basahin po natin. Pag sinabing may abilidad, may kakayahan na magsaka. May kakayahan magtanim. Agriculture siguro. Yun ang ibig ko sabihin. At ito ang ibig sabihin dyan. Magsasaka ay dapat may abilidad. Hindi mo naman pagsasakain yung wala, hindi alam mag-araro. Diba? Baka pinag-araro mo yung walang alam baka iba-ibang linya nun Diba? Himbis na diretso, may papuntang kaliwa, may papuntang kanan. Di po ba? O kaya pag nagtanim siya, walang magandang kalalabasan. Imbis na nagtanim ng ganun, di ba? Kita mo yung nagpapalay, di ba? Pantay-pantay, ano? Galing, ano? Di ba? Baka kung di marunong, baka sale-salengkwang yung pagkakatanim. Kaya yung iba, malalago kasi hindi pantay-pantay. Yung iba, masisikip, bansot po yun. Kasi bakit? Nagsisiksikan sila. Di po ba? Kaya nga pagkuha nun, tinatanim na maayos. Para hindi sila mag-agawan. Kaya nga, una rito, merong, at ang rito, makinig kayo, ito, may verse po tayo. Bakit ginamit ko po itong salitang ito? Yung magsasaka ay may abilidad. Si Apostle Paul ay may ability. Si Timothy ay may abilidad. At even the Church of God ay merong ability na magtrabaho sa ubasan, na magtrabaho kay Lord, na magtrabaho sa bawat ay binigay na trabaho sa atin ng Panginoon. Bakit? Tayo po'y nasa kingdom. Pag binigyan ba tayo ng work ng Panginoon, wala bang tool ibibigay pa sa atin? Di ba may tools? Di ba? Trust in Him. Amen. O makinig kayo mabuti. Matthew chapter 25 verse 15. Bakit ko inilagay po itong abilidad na ito? At ang isang binigyan niya ng 5 talento, at ang dalawa, at ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa. Alam niyo pong context ito. Binigyan. Sabi niyo po, binigyan. Pag binigyan ka, meron ka ng basahin po natin. At sabi niya, kani-kaniyang, ano daw po? Ano daw po? Ulitin niyo po. Ibig sabihin, binigyan ng abilidad ayon sa doon. Sa pinagagawa. So, pinapakita natin dito, pag tayo pumasok sa kingdom, may kakayahan kang gawin ang iyong trabaho. Iyan man ay 5, yaan man ay 2, yaan man ay 1, merong abilidad na yan. Hello? Ito'y tumutungkol, kaya mong dalhin yan. Kaya mong gamitin yan. Kasi ibinigay ko sa iyo abilidad yan Sabi niya, at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Umalis na yung Panginoon na nagbigay ng talento. Yung nagbigay ng gifts, umalis na. Kasi bakit? Alam ng Panginoon na kaya nilang gamitin yon, kaya nilang pagyamanin yon. Kaya ang context nito, may yung pagyaman na tumubo pa, di ba? Naalala nyo? Yung isa nagtago, di ba? Ito yung context, di ba? Pero sa totoo lang, may kakayanan siya. May ability siya. Yun naman po. Yun ang mahalaga lang po naman isa pa, bakit ko ginamit itong abilidad? Ang magsasaka bilang iglesia ng Diyos na buhay, na inilang tulad tayo ni Apostle Paul na tayo'y nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon, o tayo magsasaka, o tayo ngayon, sa panahon ngayon, tayo naglilingkod sa Diyos, sa ating kapwa. Hindi mo naman nakikita ang Diyos pero sa iyong kalooban, sa iyong kaisipan na mabuting maglingkod sa Diyos, ginagawa mo ito sa iyong kapwa. Makinig kayo mabuti. Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa. Kaso, yung abilidad may problema minsan. Yung isa kanina, sa context nun, itinago. Inilibing. Diba? Pero hindi po tayo doon. Sinasabi lang po dito, talagang merong ibinigay na abilidad ang Diyos. Hindi tayo tatawagin ng Panginoon na wala lang, bahala ka sa buhay mo. Meron kang kakayanan na.
Nasa sayo na, gamitin mo. Baka tayo hiling pa ng hiling, Lord, bigyan niyo po ako ng kakayahan. Meron ka na. Hanapin mo yung pinakamainam na bahagi ng iyong ministry. Meron na tayo. Ngayon, pag hindi ka tumutok sa church, makinig kayo mabuti. Ako kasi nagsimula rin po ako sa sa mga kasakasama mga pastor, mga Christian. Kaya nasumpungan ko ang gift na meron ako. Ngayon, hindi mo masusumpungan kung papatay-patay ka. Hello? Kung binabaliwala mo. O makinig kayo mabuti, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos, hindi ito nagbigay ng parang okay na yan. Hindi. Yun yung perfect will niya, kalooban niya talaga yon para tayo ay sumagana sa ating paglilingkod. Ang problema sa atin, makinig kayo mabuti, kaya hindi tayo sumasagana sa paglilingkod, yung ability binigay sa atin ng Panginoon, naku po, may problema tayo. Tayo may problema. Ang Diyos ang walang problema. Yung tumanggap ang magkakaroon ng problema. Kaya ibinigay ko yung salita kanina na umaayon kasi sila sa kalakalan ng mundong ito. Yung kaisipan na mismo na salita ng Panginoon, hindi nila iniisip. Hindi nila pinagtitibay. Papayuhan tayo, hindi sa salita ng Panginoon, tatanggapin natin. Nawawala tayo sa focus sa ministry. Although nandiyan tayo sa ministry, makinig kayo mabuti, kahit na nasa ministry tayo na may abilidad tayo, kaya hindi nagagawa ng maayos. Makinig kayo mabuti, kasi nga sa mga tagapayo na pinapakinggan natin, na hindi nakabatay sa salita ng Panginoon. Kumbaga sa hindi angkop sa ministry mo, tinatanggap mo na payo. Pero may abilidad tayo. Sayang naman yung banal na espiritong meron tayo. Tinuturo dapat tayo sa salita ng Panginoon, di ba? Hello? Hindi natin sinasala. Makinig kayo, unang point. Pangalawang point, ang magsasaka ay dapat, una, may abilidad. Pangalawa, masipag. Kasi pag hindi masipag ang magsasaka, iiwanan niya yung kanyang sakahin. Hello? Hello? Pag hindi kasi masipag, baka ito'y una lang ginawa, susunod hindi na. Hello? Church, kinakausap ko kayo. Kinakausap tayo ng Panginoon. Ang sabi nito, mahalaga po ito, kailangan ang mga magsasaka ay masipag. Kailangan ang nasa kingdom of God ay masipag. Sabi niyo po masipag. Tapos tayo, pag nauungusan tayo, ang dami nila. Naiinggit tayo kasi bakit hindi tayo masipag sa ministry mo? Yung ministry ng iba pa ang pinapakailaman natin. Ginagaya pa natin yung ibang ministry na ibang church. Ano yung binigay sa iyong abilidad? Binigyan ka ng abilidad eh. Binigyan ka ng gift eh. Binigyan ka ng ng Panginoon eh. Kakayahan eh. Para gawin yan eh. Diba? Kaya sa pangalawa rito, dapat ang mga magsasaka ay merong kasipagan. Yung unang init mo, makinig kayo mabuti, nung first tayo nakakilala sa Panginoon, gaano kakainit? Mainit talaga yon, on fire, Diba? Gaano kasidhi? Halos hindi ka na makubli sa pinto, nananalangin ka. Kahit konting pagkakataon lang, nagpe-pray ka. Ako, ganun ako dati. Diba? Ngayon naman, ginagawa ko lang, pag tumatakbo ko, nakikipag-usap pa rin ako. Pero hindi katulad dati, hanggang ginagabi ka, madaling araw, kape-pray ka, luluhod. Diba? Sabi niyo po, masipag. Yung first time ng iyong pagkaging Kristiyano ay napakasipag mo sumama sa mga, tawag dyan, mga Bible school. Hindi ka man magaling doon. Siyempre, wala naman paunti-unti naman ang kaalaman di po ba? Nai-improve naman. Kasi ang Diyos hindi liko para tayo ay hindi improve yung ating ministry kung handa tayong ipagkatiwala sa Kanya.
At ang kasipagan, makinig kayo mabuti, in 1 Corinthians chapter 3 verse 8, ito po ang sabi, kailangan masipag. Sabi niyo po masipag. Babanggitin ko sa susunod siguro yung mga kabaligtaran nito. Okay. Yung mga kalaban nito. Okay. In 1 Corinthians chapter 3 verse 8, ngayon, ang nagtanim at ang nagdilig ay iisa. Sometimes kasi ako nagdilig dyan, sa akin yan. Ako nagtanim dyan, akin yan. Tingnan po natin, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Iba po yung nagpagal sa nagtanim. Ministry niya yun eh. Iba naman ang nagpagal sa pagdilig. Pero sino nangalaga? Ang Diyos. Di po ba? Pero ano binabanggit dito? Bakit kailangan itong malaman natin bilang isang iglesia ng Diyos na buhay? Kasi minsan, makinig kayo, may mga churches na galing sa ibang church, napunta rito, at meron naman dito nang galing pumunta sa ibang church, sila na nagpatuloy na magdilig. Di ba? May mga ganun eh. Pero baka masama ang loob natin doon. Huwag naman mangyari. Kasi iisa tayo sa Panginoon. Kung talagang Christian yan, sa Panginoon yan. Hello? Kaya sinasabi niya rito, ang bawat tumatanggap ng kanyang sariling upa. Upa po yan. Ganti o yung balik. Yung gawa ng Panginoon, yung ginawa mo para sa Panginoon, yung balik niya, ang ganti niya, yun ayon sa kanyang pagpapagal. Sariling pagpapagal, kanya-kanya pagpapagal. Hello? Sabi niyo po, kanya-kanya. Ngayon, kung ang ministry mo ganito, merong sumusuporta sa'yo, ibig sabihin, meron siyang puso doon. Pero wag kang kung walang sumusuporta sa'yo doon. Hello? Alam niyo kung bakit? Kasi may ilalagay ang Panginoon para sumuporta sa'yo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya kanya-kanya po yan eh. Hello? Wag hindi naghihila niya. Bakit? Kasi parehas po sila. Natatanggap. Kaya nabanggit ko kanina, mind on your job. Sabi niyo po, mind your own job. Ituro niyo po yung katabi niyo. Baliktad, ano naman natin? Mind my own job. Kasi bakit? Alangan naman, ako na nagtanim, ako pa magdidilig. Hello? Isa lang ang ministry mo, bakit mo sinasama yung isa? Makinig kayo, very specific ang Diyos sa pagkatawag sa'yo. Kung ano yun, yun lang. Huwag mo nang lampasan. Pag nilampasan mo, kakain ka ng ibang ministry, makinig kayo mabuti, mapapagod ka. At isa pa, malalapastangan mo yung ministry naroroon. Hello? Mababaliwala mo yun. Kasi bakit? Bakit kaya mababaliwala? Kasi nga mapopokus ka na sa dalawang bagay. Hello? Isa lang. Si Lord lang ang maraming ministry. Si Lord Jesus Christ lang ang 5 ministry meron siya. 5-fold ministry meron siya. Amen po ba? Baka tayo'y pastor na, ebanghilista pa. O kaya guru pa. O kaya apostol pa, patay na. Diba? O kaya propeta ako, brad. Patay na. Lalong nawala na sa context. Di po ba? Isa lang. Ayon sa pagpapagal, tayo'y tatanggap. Tuloy po natin in Galatians chapter 6 verse 9. Makinig kayo mabuti. Ito po, sinabi po diyan, maganda po ito sa paglilingkod natin. Kaya may kasipagan eh. Kasi bakit? Huwag mong hatiin ang sarili mo sa dalawang ministry. Kasi isa lang talaga. Pag hinati mo, katatamaran mo yung isa. Kaya nga, bera ng Panginoon eh. Huwag kang umibig sa sanlibutan o kaaway ng Diyos ang umibig sa sanlibutan, di ba? Kasi bakit? Iibigin ng isa, hahamakin ng ikalawa. O iibigin ng ikalawa, hahamakin ng una. Walang makapaglilingkod talaga eh. Kaya ang Diyos talagang napakagandang magbigay. Amen. Makinig kayo. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano ibig sabihin po sa huwag mapagod?
Masipag ka, magsipag ka. Ang magsasaka, masipag. Hello? Pag sinabing, huwag tayong mapagod, ibig sabihin, kahit gumagawa, masipag ka pa rin. Huwag kang manghimagod. Huwag kang mapagod, ibig sabihin, nagpapakita yun ng kasipagan. Hello? Masipag ka na, tuloy mo lang kasipagan mo. Hello? Continue lang. Yan ang sinasabi. Sapagkat sa kapanahonan, sabi niya po kapanahonan, may tamang panahon. Hindi po si Alden tsaka si ano. Diba? Ano ba yun? Ba't napunta tayo doon? Ang sabi po dito, may panahon yan eh. Sapagkat sa kapanahonan ay papaano kung dalawa ministry mo? Malilito ka kung ano aanihin mo. Iiwanan mo yung isa eh. Dahil doon ka umaani. Hello? Hello? Pababayaan mo yung isang aanihin mo kasi bakit nagsabay na eh. Hello? Kaya ang Diyos, ang katwiran ng Panginoon, pinapakita rito yung tama. Isa lang. Alamin mo po yun. Hindi po pwedeng maraming ministry. Isa lang. Kasi pag nagsabay-sabay lumago yan, ano unahin mong kunin? Yung huling-huli, bilasana. Kasi bakit? Hindi nga po pwedeng dalawa. Baka mamaya naghihintay ka ng bunga doon kasi hindi iyon sa iyo eh. May ibinigay na ministry para doon, hindi sa iyo. Para kayo'y maging isa at lumakas ang gawain ng Panginoon. Amen. At ang sabi niya diyan, mag-aani kayo kung hindi kayo. Pakibasa naman po. Hindi kayo napapagod o parang hindi kayo nagsasawa. Isang salita po diyan, hindi nagsasawa. Bakit? Nasipag ka sa gawain ng Panginoon. Ang sinasabi niya po diyan, yung paggawa doon sa mga nagmi-ministeryo. Kasi po diyan, bigyan niyo yung mga nagpapagal. Saan? Sa pangangaral. Di po ba ang context po niyan? Sapagkat ang sabi diyan, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Kung ano man ang tinanim mo, ayun ang aanihin mo. Di ba? Yung context niyan ng Galatians chapter 6. Ngayon, kung inilalagay ka doon sa pagtulong para sa ministeryo, kaya pinakikita ko sa inyo eh. Kung ikaw yung katuang ng nangangaral, makinig kayo mabuti, aani ka doon. Huwag mong kunin yung nagmi-ministering yun. Huwag mong agawan. Huwag natin agawan. Even yung mga ibang churches. At dahil dito, tayo ay aani sa tamang panahon, sa takdang panahon. Kung hindi tayo mapapagod, hindi tayo nagsasawa. Kaya pangalawa, nagsisipag o masipag. Pangatlo, ang magsasaka ay, pangatlo ay matiisin. Tingnan niyo po yung nagsasaka. Tingnan niyo po, matapos nilang inararo, umani na ba sila? Di pa eh. Matapos mag-araro, papatubigan, magpupunla, habang nagpupunla, kinokultivate yung lupa, di ba? Kakamayin pa yung lupa, o kaya kinakalaw-kaw pa ng machine na ganon, para lumambot yung lupa, di ba? Umaani na ba sila? Ang habang panahon ng kanilang pagtitiis. Kaya nahir, amen. Ang paglilingkod, makinig kayo mabuti, akala natin, isang araw may bunga na tayo. Doon sa ating pinagpagalan na pinangaralan, sa ating ministry, no. Unang bunga, makinig kayo mabuti, ikaw muna. Sa sarili mo. Sa sarili natin, ano na tayo sa harapan ng Panginoon. Bago meron mag-imitate doon sa ministry meron tayo, makinig kayo mabuti, ikaw muna ang nakasalang na inaararo. Nakaka-catch up nyo po ba? Ibig sabihin, ikaw mismo ang binabago ng Panginoon. Kaya may pagtitiis. Ang magsasaka, ilang buwan bago umani. Amen po ba? At dito pinapakita, kailangan sa ministeryo na meron ka ngayon, magtiis. Tingnan nyo po, nagtatanim sa initan ng araw, nagtatanim po yan. Gaano pagtitiis ang sakit sa init ng araw? Ako, pag bumabiyahe po ako ng tricycle minsan, hindi ako makatagal sa init. Dahil yung init ay na parang ang hapdi na talaga. Although ako naka long sleeve pa ako, meron pa akong guantes.
Parang meron na akong bubong, parang tumatagos pa yung init. And how much more yung walang masilungan, nagtatanim, magsasaka. Amen? Alam niyo po ba, bakit tayo kinumparang iglesia ng Diyos na buhay? Bakit tayo kinumpira dito? Kasi kailangan natin magtiis. Even sa init ng araw. Bakit ko ina-apply ito sa literal ba to? Hindi. Alam niyo po ba, ang ministry, may kalaban po yan? Persecution. Hahadlangan ang ministry mo. Pero kailangan mong magtiis. Kaya ka nga ginawang magsasakay. Inalintulad tayo na magkasakay. Kasi bakit ka nilagay dyan para magsakay? Bisa bakit ka nilagay ng Panginoon sa ministry na yan? Merong siguradong hit na tatanggapin mo. Kailangan maging immune ka sa init nito. Hello? Kasama sa Christian life ang pagtitiis. Amen. Pag hindi ka nagtiis, ang hindi nagtitiis, ano nangyayari? Iiwanan po yung yung field. Ang problema, nataniman na. Diba? Hindi siya makakatanggap ng bunga. Kasi bakit? Iba na nagpatuloy. Hello? Sayang yung pagpapagal. Yun yung kalalabasan. Kaya kailangan sa magsasaka ay dapat magtiis. Tingnan niyo po yung mga farmers, ilang taon na sila nagtiis para lang yung mga pamilya nila maiahon sa hirap. Ang anak nila na pag-aral. Di po ba? Ilang taon sila nagsaka. Ang tagal, di ba? Ang pag-aaral sa panahon natin, hanggang grade 12, meron pang college. Di ba? Ang hirap, di ba? O ngayon, sa panahon nila, kahit na ba ganun ang hirap maghanap buhay. Pero alam niyo po ba, pag Christian ka, makinig kayo mabuti, iglesia ka ng Diyos na buhay, tumingin ka sa Panginoon, nasa Kanya ang biyaya ng kalakasan. Pag nakatingin ka sa gantimpala, makinig kayo mabuti, pag nakatingin ka sa gantimpala, hindi mo pababayaan, magtitis ka hanggang kamtan mo yon. Amen. Siguradong may hit sa atin. Siguradong meron kang init na tatanggapin sa paligid. Maaring yung mga damo na sa tabi mo, masumisingit. Huwag kang mag-alala, alisin ng Panginoon yan. Pero pararanas sa atin ng Panginoon para makita at masilayan ang ating mga bunga. Amin po ba? Panandalian lang naman yan Diba? Verse po tayo. Tingnan po natin. Marami po ito. Gusto ko tapusin dito In 2 Timothy chapter 2 verse 3, in context ng ating pinag-aaralan, inilagay ko ulit ito para maintindihan natin kung anong meron si Apostle Paul at meron na dapat si Timothy. Makipagtiis ka basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Go! Mabuting kawal ni Kristo, kailangan nilang magtiis. Ang iglesia ng Diyos na buhay, kailangan ng pagtitiis. Pag ikaw ay Kristiyano, wala kang pagtitiis, hindi ka Kristiyano. Kasi bakit? Hindi ka magiging mabuting kawal. Kaya kailangan may pagtitiis. Amen. At ang sabi po dyan, makipagtiis ka sa akin, ibig sabihin, ako nagtiis ako. Ibig sabihin, magtiis ka rin kasi ikaw na yung humahawak ng mga ministry na iwan ko. Nakakulong ako Okay lang yan, sabihan ka ng mga taong ganyan, bata ka pa. Kaya may mga payo si Apostle Paul sa kanya Merong hit din siyang tatanggapin. Merong mga sakit din siyang tatanggapin bilang tagapaglingkod. At gayon din naman tayo mga Kristiyano. Kasi bakit? Gaya ng mabuting kawal ni Kristo. And James chapter 5 verse 7, ito'y patungkol sa magsasaka. James 5 chapter 7 to 9, ang pagtitiis, makinig kayo mabuti. Magtiis nga kayo, sabi ni James, mga kapatid, kanino? Sinasabi? Sa mga Kristiyano. Kaya imposible ang Kristiyano na walang pagtitiis. Siguradong may tiisin ang bawat Kristiyano. Ako, namamangha talaga ako sa buhay ni Sister Dalet. Hanggang kahuli-huli ng kanyang buhay, nagsimba muna yan bago dinala sa ospital. Nawala ng pamilya, tinakwil ng mga anak. Di po ba? Maraming pagsubok, nagkasakit, nawala ng trabaho, nagkasakit.
Tumigil ba ng Katya Church? Nagtiis siya. Ako hinangako po siya dahil sa Panginoon. Amen? Na nagsimula sa Kanya. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng ang nabubuhay pa tayo kung magra-rapture ng Panginoon, magtiis tayo. Narito, ito, an example ni James. Narito, ito, tignan nyo, pag-aralan nyo. Siyasatin nyo kung ano ito. Inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Ngayon, pag dumating ang time, pag nagsaka ka, hindi ba't magtitiis ka? Hinihintay mo eh. Ang paghintay mo ba, yung tulala ka? Hindi. Tinutulungan mo yung ginawa mo na ma-improve, gumanda, asahan mo yung bunga. Marami pamamaraan ngayon para magbunga ang mga halaman. Gagawin mo lahat ng paraan para siya ay magbunga. Kaya dito, nung pangalawang point natin, magsipag ka, gawin mo yung pamamaraan. Kaya abilidad, pamamaraan yan. Magsipag ka, ibig sabihin, huwag kang titigil hanggat hindi mo makita kung paano siya tumubot, lumaki. Di po ba? Kailangan din ng paglilinis, kaya nga abilidad. Di po ba? At dito, sinasabi po dito, ang magsasaka, sabi niya, inaasahan na magsasaka na ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis. Yung tinanim mo, diba, hindi naman magbubunga kagad pag tanim mo ngayong gabi, ngayong araw na ito, mamayang hapon na ani ka na. Hindi. Bumili ka sa palengke. Di po ba? O yung pera mo din, hindi mo na magkakaroon ng pera kung hindi mo pinaghirapan eh. Hello? Mag-tricycle ka muna para kumita ka. Di ba ganon? Magtinda ka. O ngayon kung magsasaka ka, di magsaka ka kasi inaasahan mo pag nabenta mo yan, meron kang pera. Amen po ba? O makinig kayo, sabi niya rin po ito, hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Ibig sabihin, hanggang kahuli-huli ang patak na biyaya na galing sa Diyos, hinihintay mo para tulungan ka. Pag sinabing pag-asa, makinig kayo mabuti, ito'y faith na sinimulan mo, sinimulan ng Panginoon sa iyo. At dahil nagtiwala ka, ginawa mo na yung tungkulin mo. Nung ginawa mo ang tungkulin mo, dahil alam mo may pag-asa ka, nagdadala ito ng pagtitiis sa iyo. Amen? At ang tiising ito, tiising banal po ito. Tiising na papaayos ang buhay natin. Pag hindi ka magtiis, anong gagawin ng mga magsasaka pag umaalis? Makikihalo mo na, pre, inom mo na muna tayo. Kita mo, pagbalik niya, pag nagtanim yan, salay-salengkwang. Di po ba? Kasi pagtatanim niya, balubaloktot. Kasi galing na sa inuman eh. Di ba? Makinig mo, at ang nagmagsasaka, ang isip niya ay laging nakatuon doon sa kanyang pananim. Ako, dahil ako yung nangongontrata din ako minsan ng bahay, alam niyo po ba, kahit gabi na, iniisip ko yung gagawin bukas. Kung ano yung uunahin, kung ano yung papagawa ko sa tauhan, kung ano yung gagawin ko. Ganon din tayo sa Panginoon. Amen? Iniisip natin, buong buhay natin naroon. Kaya sa kauli-ulian, sasabihin ko po sa inyo, ministry is life. Duktong ng buhay nyo po yan. Pag wala yan, hindi ka mabubuhay. Ano ibig sabihin? Hindi ka magiging masaya. Wala kang kapayapaan. Kasi dapat meron tayong pagtitiis. Ito bakit nagpapayo itong mga apostol na ito sa atin? Para tayo maging maayos sa harapan ng Panginoon. Last verse po, tingnan po natin, verse 8. Tatapusin ko po ito mga kapatid ha. Para may natira pa tayong 2 points. Okay. Magtiis din naman kayo. Pagtibay ninyo ang inyong mga puso. Kasi ang pagtitiis, pag wala sa puso, makinig kayo mabuti, hindi tatagal. Pag wala sa isip mo yung ginagawa, pag konting hirap lang, wala na. Sabi niya, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na, in-encourage tayo ni James, na malapit na, sa panahon pa nila yan. How much more ngayon, malapit na talaga ang Panginoon. Diba? Paano yan? Kung di tayo magtiis. Diba? Baka maiwan tayo. Saan? Hindi sa rapture, kasi Christian ka na eh. Maiwan ka sa blessing na putong hindi mo matanggap. Pag hindi ka nagtiwis, doon, yung reward mawawala. Sayang naman. Okay, tuloy mo na, verse 9. Nag-extend po ako ng 10 minutes po. Huwag kayong mga upasalan, mga kapatid,
Ano yan, huwag kayong magtalo-talo, magsisiyan, magtalo-talo, magkagulo. Yung isang salita po dyan. Laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag matulan. Kaya minsan ang mga church nagtatalo-talo, alam niyo kung bakit? Yung iba-ibang ministry, sinasakop. Kaya niya kanya-kanya eh. Ibinigay ng Panginoon eh. Tulungan natin yung ministry niya. Huwag natin siyang hadlangan doon. Amen. At ang sabi niya, narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Ano yung hukom na ito na sinasabi po dito? Una ang Panginoon yan. Pero yung hatol ng salita ng Panginoon na pag hindi mo ginawa, nariyan na. Kasi mga hatol eh. Hello? Ginamit niya salita diyan, mga hatol. Diba? Narito ang hukom ay natatayo sa harapan ng mga pinto. Mga pinto. Ibig sabihin, ang Diyos ba, maraming pinto ang lalabasan? Hindi. Maraming kahatulan siyang gagawin. Sa bawat itinanim natin sa paglilingkod, ang bawat paggawa natin. Kaya binanggit ko nakaraan, kung ito'y masusunog, mawawalan ng saysay. Dahil sa dami. Di po ba? Isa lang po. Hebrew chapter 10, 35-36, last na lang po ito. Huwag nga ninyo itakwil lang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Nung nagsimula ang Panginoon sa iyo, nagtiwala ka na, gumawa ka na sa ubasan, makinig kayo mabuti. Ito'y pinagkatiwala mo na, tuloy mo na may dakilang gantimpala, ibig sabihin, alam natin na merong naghihintay sa ating gantimpala sa bunga na pinagpagalan natin. 36. Tingnan po natin. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng may gantimpala pero may pagkitiis. Sabi niya, upang kung inyong magawa, sabi niyo po magawa. Ibig sabihin na pagtiisan nyo. Nagsipag kayo dahil may abilidad na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi una rito, abilidad eh. Ibinigay yung abilidad, ibig sabihin may kakayanan tayo. Sa bawat talento na binigay ng Panginoon sa atin. At may pagkitiis na ngayon. Sabi niya, upang magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Verse 37. Makinig kayo, mahalaga po ito. Kasi ang verse 6, mahalaga po ito. Yung magsasaka ay nagpapagal at siya po'y makakabahagi sa bunga. Di po ba? Yun yung context na ating binasa kanina. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y paparito ay darating at hindi magluluwan. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, future and present. Dito pa lang sa lupa, kung ano yung ginawa mo sa ministry mo, aanihin mo na. Meron dumarating na ani. Mabuti man o hindi ang iyong ministry ginawa mo. Amen? At sinasabi po rito, verse 38, makinig kayo, mahalaga po ito. Ngunit ang aking lingkod na matuwid, kaya ang context niya, makinig kayo, mahalaga po ito, ay nabubuhay sa pananampalataya. Kasi pag wala kang faith, hindi mo in-improve ang faith mo, ang patient mo, yung pagtitiis mo, naku po, wala. Hello? Nai-improve yung faith mo pag dumadaan ka sa pagtitiis. Lalong lumalakas ang faith mo pag may tiisin ka sa buhay. Pag wala kang tiisin sa buhay, ano mangyayari? Wala. Walang saysay. Walang saysay ang pagiging Kristiyano. Amen? Kaya ang Diyos siguradong ilalagyan ka talaga kasi may abilidad ka naman eh. May kakayahan na eh. Tuloy natin. At kung siya'y umurong, take note, umurong, sabi niyo po umurong. Ano ibig sabihin ng umurong? Ang ibig po sabihin niya sa Griego, makinig kayo mabuti, siya po'y iniwanan niya yung ministry. Hindi siya umurong sa sa pananampalataya, hindi ko sinasabi po 'yon. Kasi ang iglesia ng Diyos ng buhay, sigurado po yan to the end, ang faith niya patuloy. Amen. Pag tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo hindi nagpatuloy yung faith natin, patuloy yan, pero humihina. Kasi yung pagkitiis ay wala. Hindi na-improve. Hello? Para yung bunga tanggapin. Sabi niya, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hindi siya masisiyahan, pero ligtas siya.
Hello? Kaso nga lang, nalulungkot ang Diyos na nagbigay sa kanya ng abilidad. Hello? Nalulungkot ang Diyos. Huwag natin palungkutin ang Diyos. Kaya yung banal na Espiritu na sa atin, nalulungkot po yan. Pag hindi tayo nagiging matiisin sa ministry. Amen po ba? At dito pinapakita na lahat tayo mga Kristiyano ay dapat tayo magsasaka ay may abilidad, masipag at matiisin na tatlo na ating pinag-usapan ngayon. Ngayon, makinig mabuti, bilang huli, saan tayo titingin? Sa biyayang nagpapalakas sa atin. Kanino? Kay Jesus Christ. Kung si Jesus Christ tayo nakatuon, hindi tayo magkakamali. Kung nakatingin tayo sa kapwa natin, magkakamali po tayo. Mapapagod tayo. Hindi tayo magsisipag. Hindi tayo makitiis. Bakit? Hindi tayo nakatingin kay Jesus Christ. Pero pag lagi ka nakatingin sa Panginoon, tiyak ikaw ay may abilidad. Pangalawa, ikaw ay magiging masipag. Ikaw ay magiging matiisin sa lahat ng bagay. Papuri po sa Panginoon.